Ako tong nag-testimony nga 15 minutes nga patay na. So, do gin flashback sa akon kay gin request ako nga mag-testimoniya kay nagkadto ang Dios gugma sa balay. Do ang tanan bala, ang tanan sa kabuhi isang tawo, ang Dios man ang nagatahi. Ang Dios ang author. Tanan-tanan sini sa anong nagakalatabo sa aton kabuhi. So, at that time, i-ano ko lang ha, i-share ko sa inyo ng 2012. So, may diferensya ako sa matres. So, ang akong diferensya sa matres, gako sang tamaan ka sakit-sakit, no? Nga kumawad-an ka sang oxygen sa brain, mapatay ka. So, it happened to me sang 2012 nga na. So, gindala ako sa dira sa hospital sang amon Subo nga vice mayor, no? So, pagkadto ko dito, syempre, naghinibi na ang akon nga mga utod, si nanay, si tatay, naghinibi na sila. Kay ti ang itsura ko, patay na gidman mo. And then, may ara akong isa katigulang nga best friend ko, ina siya. So, ang ngalan niya sila Kunsing. May taga-miyagaw kagina nga nag-testimony man, no? Sila Kunsing now is 91 years old. Ini siya, pangamuyo sa mga patay. So, abyan ko siya kay ti ang iya nga makabataan malayo sa ako nang gahatag sa una ano pa lang man tong obra ko gahatag ko sa isang kape sang Milo sa amo nang amon banding kag magistoryahanay. So pagkabati iya nga ako tong gindala sa hospital, naghibi ang tigulang. So wala siya tsinelas, nagbatadyong lang siya ka nagkadto didto. So amo ni gali ino nga ang aton gigali nga pagtuo sa Katoliko tuod gid kay matuod nga dapat pangamuyuan ang patay. Pag abot ya didto, naginibi na nagahinotek naman na akon nga nanay kag tatay no sa tiilan ko sa talinga ko, tiga sabat man ako. Gusto ko magsabat nanay, tatay pero wala gid. Hindi nakahulag ang tanan pero batian ko ina naga-converse pa ko kay Lord. Sin ko Lord nga ang ginpatay mo ako subong. Wala mo ko dayon ginahangbalan kundi tani nakabuhat man lang ako sang damo pa nga maayo. Life indeed is so short. Kag hindi gid maglisensya sa natabo sa akon sadto. Pero ang bag-o gali nga patay makabati isang tanan. Okay? Kag ang mga malapit sa imo makit-an kanila sa mga lugar nga kung diin nag-updanay ka mo. No, something like that ang natabo sa akon. Kay pagpatay ko sadto ang akon nga landlady diri sa lapas, nakit-an niya ako gasakay sa baruto, may bata ang ginakaptan, something like that, no? So, amo to natabo sa akon. Tapos, ini sila Kunsing, nagibi siya, siling niya, abyan ko ni Lord, siling niya, nga nga napatay ni siya man. Oh, tapos nagibi siya, kag nanangis. Nagambal siya nga sa ngalan sa Amay, Anak, Espiritu Santo. Kag nagsinggit nga San Vicente Ferrer, ang ina nga pagpangamuyo, panangis. Pagpanangis niya, nabatsyagan ko man ang akon nga lawas, nga nagabunggo-bunggo sa mga hindi ko maintindihan, kuweba, bukid, o kung ano nga mga madulom. Okay? And then after that, hambal ko, ay ano ni man? And then samtang ginatulok kong kagalingon ko, kay daw half of my body, kita ko na, kay ti, mamaalam na ko. Pero sa babaw ko, ang inaabala nga tamaan ka, kasanag-sanag, nga kung tulukon mo, mabulag ka. Daw mga kristal, nga daw mga diamonds, nga iwag nga kasanag, hindi ma-explain sa kalibutan. So kung magtangla, maybe, amo to nga time, daw na-interpretar ko siya nga espiritu na to siguro sa Ginoo. Kay kalag ako iya. Siguro kung nagtulok ko sa babaw, patay na gidman guro ako. Pero ari ang isa katigulang nga nagpanigayon kag nagpanawag gid, no? Nga nagpangunguyo sa Ginoo. Amo tong nabatsyagan ko nga pila ka kuweba nga gabunggo-bunggo lawas ko. Do nakapoy ako until such nagbalik ako sa akon nga lawas kag nagkurog-kurog ako. So nakainom ako sang isa pa ka pila ka litro guluto nga tubig kinakapoy ko mo. So naghambal na to ang mga tao dito nga ti anuhon mo batunon mo na ginambalan ng ginikanan ko nga ti amo na bisan bataon pa ti anuhon mo kay gintawag sang Ginoo. Pero kung ano kagamahanan ang Dios kung magpalapit ka sa iya, bisan ano pa nga sakit, bisan patay kung ti buhi ako, subong nga nagatestimonya sa inyo, isa ka patay nga nabuhi. Here comes now, after sa tuno,
panagayon pa ako sa akon nga pag-eskwela. Nagamasteral ako dangat sa ginpangayo ko naman sa liwat sa Dios. Sining ko kay buhi mo ako, botang balon may mission ako. Tumanon ko ina kay wala sing importante sa kabuhi isang tao. Pag-alagad gid lang sa Dios. Kundi inya kay ikaw ginbutang, where God guides you, He provides. Kung diin ka, gani buhaton mo ang tanan para sa iya. Para sa iya kahimayaan, sa iya kadayawan, amulang gid na ang obra mo bilang tao. Life is so short. Dito sa don, nahangpan ko ang akong existence. Di kinabalaan ko, maestra ako mo. Pagsulod ko sa public school, daw hindi ko tani magsulod, kaya balaan kung ano ka kapoy ang obra sa isa ka maestra sa public school, ibagid sa private. No? Tanan-tanan nga may kwentro mo mga kabataan nga pigado, mga damo nga problema, pero ginsulod ko para sa Ginoo. Kagina dito ako sa division, salamat sa mahal nga Dios, ginatagan niya ako sang oportunidad para ma-promote. So, gin-interview ako. So karon wala ako kabalo that time, no? Last week wala ako kabalo. Nga subong gali ang pagtestimoniya ko. I was thinking that was February 14. Kaya di kami pwede mag-absent. Ano bala kagamhanan sang Dios? Pagkatapos sa interview, maginbutang nga sa 9 to 12. Kung 1 o'clock makatestimony ako, parang may istorya ko kamo. Kung ano kagamhanan sang Dios, nga siya nagabugay sang kabuhi, sang puturo nga ginapangayo ta, sang manggad nga nagakaigo nga masarangan ta para mangin maayo kita. Hindi kita pwede ka pangayo sang sobra-sobra, basig mangin malain kita nga tao. So kung diin man kita subong, himayaon ta, dayawon tang Diyos. Kagani ka pasalamat kita ko, Sister Beth, kung diin ka man dira subong, sang mga grupo ninyo nga nagkadto sa balay, kag nagumpisa ka mo sang Diyos gugma, ilabi na gid sa akon utod, nga pangaduha ko nga testimony sa inyo, ini siya bisyuhan nga tao. Ti karon, natabo siya, nagka-tumor sa iya nga left side sa iya guya. So puno na sang tumor. So may nagwa dira nga excess nga skin nga buot ang balon, ang iya nga left side damage na sang tumor. So now, siling ko Lord, giyahi man ang utod ko kag baguha siya, kung kuhaon mo gid man siya, tani makapangayo pa siya sang kapatawaran para diretso sa langit. Bogin bugay gid man asang Ginoo. Pero ang pagtilaw grabe. Imagine mo nagstay siya sa balay, ikabila kami magbalik-balik sa doktor, ti wala pa siya bala sang schedule para sa iya operasyon. So ang gagwa sa iya tumor nagadugo, including ang fresh nga dugo. So kung sa galakat na siya, kay dira siya sa akon, nagalakat siya, magkaon kami, magistoryahanay kami sige ng tagnak sang dugo. Gadapon ang itom nga dugo kag ang preska nga dugo. Tapos nakitaan ko ng utod ko, wala ako ginahambal, nagaitom na ang iya nga mga mata. Kag ang akon nga duha ka friends nga Diyos gugman may na sila, no, kag may gift of vision. Nagutik sila sa akon, silingyaan, feeling ko sinuni do basi bala nga do kuhao na ina siya. Siling ko nga paano mo nabalaan, kay nakitaan ko siya nga daw ang iya bala nga bilog nga lawas nag-turn into lupa, kag naga-smell na sila sang lupa. So pagambal ya sadto, because may ara ko nga Nazareno nga dako sa balay, ginaprosesyon sa San Joaquin nga kundi ako nagatudlo. Nagutik ako dayon sa San Nazareno, in the mighty name of Jesus. Siling ko I claim nga ginautod mo ina, kung ano man ina nga sudden death na idulot sa akong utod. Kaya wala pa siya pangayo sa kapatawaran, wala pa siya magbago, wala pa siya sa conversion. Balaan ko mag-aanto sa iyang kalag. Sige, ina ang panangis ko. Until that day, nga nagbalik kami diri sa may Don Benito, insigida na siya nga gindala sa kwarto. Gikuhaan siya sang room, kay dapat gid siya nga maoperahan at that time. Sa kaluoy sang Ginoo, ginatagan siya sang room despite the fact nga kadamo sa nagalinya nga mga pasyente nga pareho sa iya nga may urgency para operahan. Karon pagkadtuya sa may room, naghambal ang doktor nga sili nga ma'am, ipastable naton anay si Brad mo. Kay ti balaan mo nalipong siya 2 times. Ang iya nga hemoglobin 40. Ang iya nga normal nga hemoglobin 102. Duha no bala kadako ang nadula sa iya. In other words,
pwede gid siya mapatay anytime. So pagdala sa iya sa hospital, 13 hours pa nga struggling ang akon nga utod. Kag-ari ang taga Diyos gugma through Sister Veron, nagambal sa akon siya sa simbahan kay nagalektor man ako sa Miagaw. Nagambal, sister, okay lang bala sa imo nga mag-Christmas, how do you call gani? Magkaroling. Tisiling ko kung para ina sa Ginoo, sige ginabaton ko gid na. Pagkadto nila dito gadali ako kay mapagkadto pa ko sa ospital kay ang akon nga magulang ga kinahanglan sang dugo. Pero ang mando sang Ginoo sa akon, relax. Relax siling niya. Pamati da sa ila. Kay gali nga pangamuyuan ako sini sa mga nagakaroling sa akon. Kag samtang naga-reflect ako bilang tawo, nerbyuson ka kay may nagahulat nga pasyente sa hospital. Pero nagkalma lang gid ako kay nagpangamuyo. Kag samtang ginakuhaan ko sila sang video nga nagakaroling sila, nakitaan ko naman kung ano tong nakitaan ko exactly. Sang napatay ako, may gold pa nga daw race ako nakita sa ila samtang kakanta. So nabuyan ko pa nga akong cellphone kag ginbalik ko naman liwat. Siling ko, Lord, therefore I believe ang utod ko mabuhi. So praise God. Kay imagine ninyo, 13 hours, wala siya gintandog sang doktor, kay tungod hindi siya pwede. Pero mapati ka mo kag sa hindi, ang akon nga utod na buhi sa 13 hours nga pagulat sang operasyon. So gani isilim ko, Ginoo, oo, matuod gid man, bisan nga may pagtuo na kita, kilala na kita sang Ginoo, pero ang lupa nga ini duta sang luhaan. Gani, bisan ano kakalapit sa Diyos, wala exemption. Every day, amo ina ang aton struggle. Tilawan gid kita kagang aton nga pagtuo. Amo lang ina ang mga ambal ko, kag nagapasalamat gid ako sa panahon subong ginhatag sa akon sang Diyos gugma, kag sang mahal nga Dios sa iya pagtahi isang akon kabuhi. Glory to God in the highest.